Ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim, at ang natitinik ng malalim, kalimitan ay nahuhulog sa dilim. Ikaw kaibigan, nagmamadali ka bang matupad ang iyong mga pangarap? Huwag kang mainip, dahil ang lahat ay nasa kanya-kanyang panahon, at ipagkakaloob yan sa iyo kapag nakahanda ka na. Ano nga ba namang mapapala mo kung mamadaliin mo ang lahat? Maaaring magtatagumpay ka sa simula at magtatamasa ng karangyaan. Ngunit siguradong iisa lang ang magiging bunga nito pagdating sa dulo. Ang pinakamapait na bunga na kailanman ay hindi mo gugustuhin. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging anak pawis at nangarap na makapagtapos para sa pamilya, ngunit nabulag sa paggawa ng mga bagay na hindi dapat tinataglay ng isang naghahangad ng matamis na bunga. Dahil sa pag-aakalang yun ang pinakamabilis na paraan patungo sa tagumpay. Ang kwento ni Jose Oison o yung tinaguriang Don Pepe. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jose Oison ay nakilala rin sa bansag na Pepe. Siya ay nagmula sa Chinatown sa Binondo sa Maynila na isinilang noong mga unang bahagi ng dekada 30. Isa ang pamilya niya sa mga nagpapatunay na hindi lahat ng may lahing inchik ay mayayaman. Sila ay namumuhay lang ng simple gaya ng mga ordinaryong tao. At ang natatanging katangian ng batang si Pepe ay napakalakas ng katawan nito pagdating sa mga palakasan sa kabila ng kanyang manipis na pangangatawan. Angat na angat siya sa kanyang mga kasabayan. Gaya ng karamihang mga bata noon, basketball din ang kalimitang libangan ng mga ito bilang palipasan ng oras. Ito din ang nagpakilala kay Pepe dahil sa lakas ng kanyang katawan, napakagaling niyang maglaro ng basketball. Punong-puno ng pangarap ang batang si Pepe, pero hindi sapat ang kinikita ng kanyang mga magulang para papasukin siya sa maayos na paaralan. At siya na mismo ang gumagawa ng paraan para tulungan ng sarili. Nakilala niya si Roberto Oca Sr. na noong mga panahong yon ay aktibo sa pakikipaglaban para sa karapatan ng mga manggagawa at kalaunan ay magiging bahagi ng pagkakatatag ng Trade Union Congress of the Philippines. Nagpa-part-time siya dito upang magkaroon ng pambayad sa matrikula para sa kanyang pag-aaral. Ngunit gustuhin man ng pamilya niyang makapag-aral, hindi pa rin sapat kung matrikula lang ang babayaran mo sa school. Malaking bahagi ng gastusin nito ay nasa pangaraw-araw niyang buhay bilang estudyante. At yun ang hindi nila kayang isuporta kay Pepe. Kaya't napilitan itong tumigil ng pag-aaral nung nasa kolehiyo na